Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Alam po natin ang kasabihan na kung anong uri ang puno, siya rin po ang magiging bunga. Yan po ay umaalingaw-ngaw sa ating mga pagbasa, lalo na yung unang pagbasa at yung Ebanghelyo. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, narinig po natin sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginawang pag-aalaga. Sa Ebanghelyo, sinasabi nga po ni Jesus, walang mabubuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Pinalalim pa rin niya ito dahil sinabi din niya dito sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigid ng kabutihan ng kanyang puso, ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Alam niyo, magandang itanong sa ating pagninilay ngayon, ano nga ba ang laman ng puso mo? Kasi kung ano ang laman ng puso mo, siya din ang lalabas sa iyong labi, sa mga salita mo, at pati na rin sa iyong pagkilos. Halimbawa, kung ang puso mo, ang laman na iinggit, panghuhusga, galit o malalim na puot, matinding puot, o kaya kasakiman, ang lalabas po sa mga salita mo ay masama at makasalanan dahil ito yung maaaring maging daan para sa paninirang puri sa kapwa, o kaya gagawa tayo ng bagay na makakasakit, pisikal man, sa ating mga kaaway. Sabi nga, kunyari, ikaw ay punong-puno ng galit sa nakasakit sa iyo, maaaring hindi lang sa salita, kundi sa pagkilos mo, nandun yung gagawin mong paghihiganti. Pero kung ang laman ng puso mo ay kabutihan, kagandahang loob, nandun yung kalinisan sa iyong puso, syempre, ang lalabas din sa iyong mga labi ay papuri at pasasalamat sa kapwa. Nandun din yung papuri at pasasalamat sa Diyos. At ang pagkilos mo, paggawa ng mabuti, nagkakawang gawa ka, tumutulong ka sa kapwa sa iyong nangangailangan. Maganda po itong pangaral na ito ng ating salita ng Diyos ngayon. Pero siguro magandang lalong tignan yung hamon para sa atin. At nais kong maghain po ng tatlo. Ano po yun? Yung una, yung seryosong pagsisiyasat sa budhi. Ang tawag po sa English dyan ay examination of conscience. Alam naman natin, araw-araw, sa pagdaan ng mga araw, sa takbo ng buhay, maaring nakakaligtaan natin ito, dahil abala tayo sa maraming alalahanin. Pero siguro magandang humimpil. Halimbawa, ngayong linggo ay isang paghimpil habang tayo nagmimisa dahil ito yung araw ng Diyos. Magandang suriin yung ating budhi. Kung tayo sa ating puso ay nandoon ang kalinisan, kabutihan, kagandahang loob, o yung taliwas dito na ang laman ay kasamaan, kasalanan o mga negatibong bagay na makakasira sa ating kapwa.
Kasi pag sinuri po natin yung ating budhi, nandun yung pagkilala sa ating sarili at pagkilala din sa Diyos. Diyos na nagsasabi sa atin kung anong dapat gawin na mabuti at iwasan na masama para hindi po tayo mapariwara. Para sabi nga, no, eto nga yung mabuting punong kahoy, mabuti din yung bunga. Ikalawa po ay pagpapakumbaba. No? Kapag tayo ay may pagsisiyasat sa ating sarili, may pagsusuri ng budhi, dapat, no, kung nakita na natin ang katotohanan tungkol sa ating sarili at lalo na kung ang katotohanan ito, no, ay hindi maganda o masama, dapat magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating mga kahinaan, lalo na ang ating mga kasalanan. Aminin natin kung tayo, no, ay may mga masamang pakay sa ating kapwa o kaya mapanghusga tayo. Sabi nga sa ating ebanghelyo, no, at ito'y patama sa mga Pariseo, napakaliwanag, aba, ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Daling tignan ang muta sa mata ng ating kapwa, pero hindi natin nakikita yung muta sa ating mga mata na nagiging sagabal para, no, talagang tayo ay makitang isang mabuting halimbawa para sa iba. Kaya kailangan nagpapakababa po tayo. No? Ayaw ng Diyos at pati na rin ng kapwa natin yung medyo nandun yung mayabang, nagmamarunong, nagmamalinis. Makikita po yan eh. Kahit sa pamilya, hindi ba? Makikita po yan na sa buhay mag-asawa, pati sa mag-anak, makikita ng mga anak sa magulang. Tapos yung ikatlo, dito maganda yung sinabi, no? Yung pagsama at paggabay ng mga mabubuting tao sa ating buhay. Kumbaga, madaling makipagkaibigan at makipagbarkadahan sa mga masasamang impluensya. Pero ang ganda ng larawan na binigay ni Jesus sa ating ebanghelyo, hindi pwedeng giyahan o gabayan ng bulag ang isang bulag. Mahuhulog sila sa isang balon kung sila'y naglalakad at may butas. No? Kailangan yung isa nakakakita para magabayan ng isang bulag. At dito maganda ding tingnan, sino ba nakapaligid sa akin? Sino ba ang mga taong impluho ng ating buhay, ng aking buhay? Nakaka-impluwensya sila sa akin. Sila ba ay nakaka-impluwensyang gumawa ako ng masama o gumawa ng mabuti? Kasi kung masama, dapat iwasan ko sila. O diretsuhin ko sila. Baka sila naman ay sa pamamagitan ko, sa inyo, sa pamamagitan ninyo, ay tahakin ang daan ng pagbabagong buhay. Diba? Diba? Sabi nga nila tell me who your friends are and I will tell you who you are. Narinig po natin yan. Ito pong tatlong bagay na ito, yung pagsisiyasat ng budhi, pagsusuri ng budhi o examination of conscience, yung pagpapakumbaba, no? Pag nakita natin ang ating mga pagkukulang o kasalanan, at pagkilala at pagsama sa mabubuting tao para gabayan tayo sa ating buhay Kristiyano. Itong lahat ng ito, no, ay magdadala sa atin para mamunga ng mabuti. Bakit kailangan mamunga ng mabuti? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. At ninanais niya ito para sa ating paglalakbay, no? At pagtahak, no? Dito po sa landas patungo sa buhay Diyos. Sabi nga tayo'y kamanlalakbay ng pag-asa.
no, marating natin yung ating minimithi. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen.